Marcoleta, banat! Sabi ng isang senador. Oo. Sinabi niya. Ano yung senador? Abogado, Abogado po ito. senador na abogado. Senador na abogado, hulaan nga natin. Hindi ko maulaan, tinapos ko yung video mga kababayan, hindi ko maulaan eh. Sino ba mga senador na abogado? Sige nga, diyan sa comment section. Kasi yung mga, si Erwin Tulfo, hindi naman abogado si Erwin Tulfo, di ba? Hindi naman abogado yun. Magkakasabwat si Defensor, Bato, Marcoleta, pare-pareho sila. Mga kasuhan, sabi ni Nerissa Antonio. Si Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan yung binabanatan niya. Mainit si Marcoleta kay Kiko. Ano? Banat, Marcoleta! Sige po. So, paano po yun, Sen? Baka siyang bumaba ang kalidad. Kasi Grabe naman bumanat si Marcoleta. Baka siya ang bumaba ang kalidad. Kung si Kiko Pangilinan niyang binabanatan niya, ibang klase ito. Kaya hindi na nila pinangalanan. No? Siguro takot silang mapangalanan dahil mares baka sila, no? hindi ba niya alam, nandun kami, ewan ko kung nandun siya, no? Pero ang sinasabi ko, sumumpa. Ano naman kung sumumpa? Pero kung merong peke, no? Na notaryo, ano ang intensyon ng pagpepeke ng notaryo na yon? Bakit kailangan pang pekein yung notaryo na yon? Di ba? Sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, kahit hindi na po tayo magpunta dyan sa notaryo na yan pakinggan lang natin yung mga pinagsasabi ho nung witness ni Marcoleta si Boy akyat baba inakyat 46 tapos binaba 35. Kung ako yon, tapos kasama ko ho si Paulo Saison, dalawa kaming magde-deliver, tapos pinani ko lahat yung 46, baka kinaltukan pa ho ako ni Paulo Saison Ano ba? Pinapahirapan mo yung sarili natin. Tapos ibababa mo din ulit. Sumumpa yung witness. Okay. Si Gutesa. So ano man yung pagkukulang, halimbawa, aminin na natin kunwari lang, granting na talagang hindi. Baka peke talaga yon, Marcoleta. Sinabi naman nung mismong lawyer, peke. Sinabi nung mismong lawyer is hindi siya ang pumirma, hindi siya ang nagnotaryo. Sabi ko nga sa inyo, pwedeng gayahin yung notaryo yakang-yaka yan doon sa rekto. 'Di ba? Ano ang intensyon nung pagpeke ng notaryo na yon, Marcoleta? Yun. Yung pumirma, granting na nakuha ni Gutesa yung pangtatak. Yung Shabnameke. yung stamp. Nakuha yata. Baka totoo naman nakuha. Hindi, pinagawa yan sa rekto. Baka ganun ang ginawa dyan. Di ba? Sabi ni Romel Snoop, 3 stooges ng 25 pala, net 25 pala ito. Pagkatapos nakuha pa niya yung notarial register na nakatago Pati yung mga numero. Makapal na libro, journal yun I-assume natin na alam niya kung saan niya kukunin yung number. Siya yung naglagay, pagkatapos nakuha niya yung dry seal, at siya yung naglagay ng dry seal. Okay? Daan po kayo sa rekto, mga kababayan. Ang dami pong gumagawa ng dry seal dyan. No? Ang daming gumagawa ng dry seal, ang daming gumagawa ng blue seal. Yung blue seal, sigarilyo pala yun. Hindi, ang dami pong gumagawa ng pantatak dyan. Buong diploma, nung ako ho ay nag-aaral pa dyan sa rekto, mga kababayan, pinag-graduate ho ako ni Mang Rudy Mark Ramos, graduate ka na. Sino principal mo? Si Mang Rudy ho. Sino yun? Yung gumawa ng diploma. Lahat ho kayang gawin dyan. Depeke talaga, Kaya lang sumumpa nga siya. Humarap siya sa komite. Bakit ayaw humarap ngayon sa DOJ? Di ba? Tingin ko basa na ho lahat nila Marcoleta to ganito kapag ka sinabi inalok ka ng witness protection, hindi sila na pala yung nagbanggit noon. Ayaw mo ba na ikaw ay maprotektahan ng ganito? Hindi, okay lang po. Ako po si Superman, kayang-kaya ko ho ito. Baka kaya ayaw sa DOJ is alam na one-on-one lang yun. Di ba? Kung hindi man one-on-one, may mga taong magtatanong para patunayan, kumbaga, para i-analyze yung kanyang mga sinasabi without Marcoleta doon sa kanyang gilid. Mahirap na ho yata yun, mga kababayan. Di ba?
sa sitwasyon ng tao na nakita natin kung paano mag-deliver ng kanyang salaysay at pagbabasa, mukhang ang hirap po na gawin ulit yun nang hindi nang hindi kasama si Marcoleta o wala sa lugar si Marcoleta tsaka yung naggagano'n tapos gumaganon-ganon na lolo. Di ba? Mukhang mahihirapan mga kababayan eh. Tingin ko dapat ang gawin ng Senate Blue Ribbon Committee. Miski kahit nasabihin na kunyari sa Monday ulit ang hearing o Tuesday kahit gaano kahaba yung araw na lumipas, kahit kabisaduhin pa mismo ni Gutesa yung kanyang mga sinalaysay, ipaulit doon sa sige Gutesa, kami maghi-hearing dito. Ikaw ang gagawin mo lang diyan, ulitin mo yung salaysay mo. Lahatin mo. Maniniwala tayo na siya yun talagang nagsulat at siya talaga yung may gawa ng salaysay nun. Kahit na may kaunti lang may kaunting nakalimutan, katanggap-tanggap, okay lang. Basta niya lahat. Basta mailahad niya. Pero kung madami po ang mawawala dyan, ay nako, yari. Diba? Yari. Miski kabisaduhin mo lahat yan, tingin ko hindi maisasalaysay yan dahil hindi yun yung katotohanan. Kung ganun niya, di ba? Ilan kaya ang miyembro ng Simangot Squad? Sila Marcoleta? Lagi nakasimangot. Banat, Marcoleta! Pagkatapos, binasa niya yung kanyang sworn statement. At pagkatapos, tinuruan mo din. Huwag ka na kasing nagdadagdag ng kung ano-ano dyan sa binasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Baka dyan pa tayo mayari. Kagaya na lang, eto. Nag-adlib. Dati pong bahay yan ni Michael Yang. Paano mo nalaman na dating bahay yan ni Michael Yang? Di ba? Tayo walang alam kung saan ang bahay ni Michael Yang. Unless kung ikaw ay sobrang close mo o nasa inner circle ka ni Michael Yang. Saka mo lang humalalaman yun. Or unless ikaw ay nasa inner circle ng mga Duterte. Saka mo malalaman yung bahay ni Michael Yang. Di po ba? Ngayon, nagsisilabasan nyo, yung sinasabi, yung mga bali-balita, na ito po ay dating security ni Inday Sara Duterte. Na ito ay talagang, itong nilabas na witness nila, matagal nang nasa mga Duterte. Isa lang ang dyan, magtutugma dyan. Baka talagang kasama ng mga Duterte, itong si Marcoleta. Alam naman natin, mga boss chief amo sir, yung mga Duterte, mainit na mainit kay Martin Romualdez. Di ba? Tugma-tugma mga bossing. Andali yung bistuhin itong mga ito. noon, in-interpellate siya. Oo, pinagtatanong pa po siya doon. Buong bansa ang nakikinig. Parang, ang ibig... Buong bansa din natatawa. Pati nga yung katabi na si Alcantara, nakaganon, nakatingin, natatawa din sa sinasalaysay nung witness mo. lang sabihin no, nawala na kay Menotaryo wala. Hindi. Doon na napunta eh. So, Pero ano ang intensyon nung pagpeke nung notaryo na yon, Marcoleta? Yun ang tanong ng bayang Pilipinas. Nandiyan naman si Jimmy Bondoc. Palagay ko naman, hindi busy yan. Palagay ko naman, wala pa ding kliyente. Di ba? Di ba? Bakit hindi nyo pinagnotaryo para nga naman nagkaroon ng trabaho si Jimmy? Kaya yung curative effect nung pag nandun na yun. Kaya wag mo sasabihin na nawala ng visa yung... Kung halimbawa, private document lang, halimbawa, deed of sale, baka sakaling maniwala ako. Hindi naman na subject sa ano yun eh. Ito merong committee. Ayun. Pero ano ang intensyon nung pagpepeke nung notaryo? Kung pwede namang gawing tama lahat. O baka madali din yung magnonotaryo, kaya ganito, ganyan. Ay nako, Marcoleta. Si Bondoc, sunod ko, kontakin nyo. Laging present siya. At least, kauna-unahang araw ng aking trabaho, pag notaryo, pak! Di ba? So kung pumunta doon, halimbawa, natapos po siya ng sa kanya pinanotaryo, wala rin diferensya yun, Sen. Ano na, natapos siya, walang notaryo, sinabi nyo, Huwag na siguro magpanotaryo. No?
Sumpa na lang, sumpa. O, sumpa. Sumpa na lang. Bossing, kayong tatlo dyan, kahit na hindi tayo pumunta doon sa usapang pagnonotaryo, yung witness ninyo, wala. Pinagtatawanan ng mamamayang Pilipino. Sabi nga malaador mawanay ba ito? Di ba? Di ba yung statement mo, ipanotaryo nyo after mo siya humarap sa pagdinig? Oo, kung kakailanganin pa. At, Para lamang lahat ng Requirement. nagdududa masatisfy. Maraming nagdududa, Marcoleta. Majority ng mamamayang Pilipino nagdududa diyan sa pinaggagawa ninyo diyan at pati doon sa iyong witness.